Siya ang tinaguriang Inday Sara, ang kasalukuyang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Isang lider na matapang, matalino at may malasakit sa bayan. Sa kabila ng kontrobersya at batikos, marami pa rin ang naniniwalang siya ang karapat-dapat maging susunod na Pangulo ng bansa. Political background. Bago naging Vice President, si Sara Duterte ay nagsilbi muna bilang mayor ng Davao City sa loob ng 3 termino. Sa kanyang pamumuno, naging mas maunlad at ligtas ang Davao. Kinilala ito bilang isa sa mga pinakaprogresibong lungsod sa bansa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naipatupad ang mga programang nakatuon sa kalusugan, edukasyon, at serbisyong panlipunan para sa mga taga-Davao. Siya rin ay nagpakita ng political independence. Hindi siya basta sunod sa kahit kaninong leader, kahit pa sa kanyang sariling ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kilala siya sa kanyang paninindigan at kakayahang gumawa ng sariling desisyon. National achievements. Bilang Vice President, pinangunahan ni Sara Duterte ang Department of Education. Sa kabila ng malaking hamon, lalo na pagkatapos ng pandemya, nagsumikap siya na ayusin ang sistema ng edukasyon. Ilan sa kanyang mga proyekto ang matatag curriculum na layong bawasan ang overloaded subjects at mas tutukan ang core learning skills. Hindi lang dito natatapos, naging aktibo rin siya sa ibang social programs tulad ng libreng school supplies, feeding programs, at mas pinaigting na seguridad para sa mga guro at estudyante. Malaking ambag din ang kanyang partisipasyon sa peace and order agenda ng pamahalaan, kung saan ipinakita niya ang kanyang matibay na paninindigan laban sa insurgency at kriminalidad. Controversies and issues. Hindi rin ligtas si VP Sara sa mga issue at kontrobersya. Binatikos siya kaugnay ng budget ng OVP, mga pondo ng confidential funds at ilang personal na isyung pampulitika. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang matatag at patuloy na ipinaglalaban ang kanyang mga programa. Para kay Sara Duterte, ang tunay na sukatan ng liderato ay hindi ang ingay ng mga kritiko, kundi ang serbisyong naihahatid sa taong bayan. Ipinapakita niya na kahit ilang beses siyang questionin, nananatiling buo ang kanyang malasakit at determinasyon. Why she deserves to be the next president? Bakit si Sara Duterte ang karapat-dapat maging susunod na Pangulo? Una, may napatunayan na siyang kakayahan sa lokal at pambansang pamahalaan. Pangalawa, dala niya ang kombinasyon ng tapang at puso, isang matatag na leader na may malasakit sa ordinaryong Pilipino. Pangatlo, kaya niyang ipagpatuloy ang mga nasimulang reforma habang nagbibigay ng bagong direksyon para sa kinabukasan ng bansa. Sa panahon ngayon na puno ng hamon, mula sa ekonomiya hanggang sa seguridad, kailangan natin ng lider na hindi basta sumusuko at hindi natitinag sa kritisismo. Si Vice President Sara Duterte ay simbolo ng bagong henerasyon ng liderato, matatag, determinado, at handang magsakripisyo para sa bayan. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, nananatiling malinaw para sa kanyang mga taga-suporta, siya ang nararapat na maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Ikaw sang-ayon ka ba na si Vice President Sara Duterte ang maging susunod na Pangulo ng bansa? Mag-comment lang ng iyong opinyon. At mag-share, huwag kalimutan mag-subscribe para updated ka sa mga susunod na video. Salamat!